Good day mga ka-GT Sakalam, magandang hapon po sa inyo lahat. At syempre, ito po, nagpunta po kami na Manila at nagpunta po kami sa 168 sa 999. At shoutout nga pala po kay paring Anoy Javier, kay paring Arnold, kay paring Joseph Katapang, kay paring Eugene, kay Lawrence Cabillo, kay paring Eugene Palentino, kay paring Joseph Katapang, at kay paring Anoy Javier. Paring Arnold, ingat-ingat kayo dyan sa company nyo. Sana'y lagi kayo masaya. Ito, nagpunta kami ng Divisoria. Siyempre mga ka-JT, mekos-mekos lang. Ayun po yung dalawa kong kapatid. Shoutout nga pala po kay Pinsan Bernard at kay Pinsan Bernard Sensil at kay Sir Gilbert Aguirre at kay Ma'am Aguirre sa misis niya, at kay Soiti Manalo, kay Edwin Inolba, kay Elvis Puwalagaya, kay Jason Membrot, kay Wilbic Abalos na nasa ibang bansa. Shoutout sa iyo. At dun sa brad ni Kuya Wancho, na ka-brother ni Kuya Wancho, nalimutan ko yung pangalan. Shoutout sa iyo, Idol. At kay Idol Ramirez, yung nakakalaban namin taga Miramonte, ay nakapasensya na. At medyo bakasyon tayo ngayon. Sa Monday na po ang laro namin, kaya sa Monday na po ako makapag-vlog ng basketball mga ka-JT. At syempre, isang konsyal po ang nag-sponsor nun, na si Konsyal Arvin Mangiat. Paikot-ikot lang po kami dito, naghahanap po kami ng bibili ng kapatid ko. Siyempre ako, hindi naman ako namimili kasi wala naman po akong pera. Tumigil po kami ni Ate Monet dyan. At siyempre, alam nyo na, namimili yan. Pagka nandito, lagi yan namimili ng ilaw at saka kortina o kaya unan. Pero hindi naman po siya nakapamili ng kortina dyan. Siyempre, papakit lang po tayo dyan. Nakita nyo naman po, wala naman po kaming traffic na dyan na nasa gasaan, kaya maaga kami nakarating. At marami pa kaming pupuntahan dyan. Pupunta pa kami ng Ongpin at pupunta pa po kami sa bilihan ng Siopaw. Siyempre, ayan, pupunta po kami dyan sa kainan dyan sa Tuhog-Tuhog. Paikot-ikot lang po kami dyan mga ka-JT. May nahanap po si Ate Janet. At ayun po, nakabili siya ng damit, yung blue corner, tsaka blue corner, pasensya na po. Tao lang, tsaka po yung siyang t-shirt. At pinatatakan niya ng secret, baka masabihin bumabalik ate ko. Secret lang po yung pinatatakan niya. Pero syempre, sabi ko, wag isusuot yun, baka mapagkamalan siya yung kalaban. At alam niyo naman po, syempre mga ka-JT, iwas intriga. Naku po, ang politika po excuse me po, ang politika po sa amin ay medyo kontrobersyal. Pag nakita ka na sa isang kapanig, sasabihin ganun-ganun ka na. Pag nandun ka naman sa kabilang panig, sasabihin ganun-ganun ka na. Ewan ko ba naman po, ayaw pang maggumaya sa Pasig. Basta ako sa Pasig ako boboto, Vico Soto. Napakasarap po na may mayor na ganun. At yun nga po mga ka-JT, hinahanap po namin yung mga bagay-bagay dyan na mga kailangan ni ate. At dito po, pumunta pa ho kami dyan. Tapos wala po rin nakita at doon po lumipat kami sa 999. Ito po ay 168 mga kasakalam JT. Diyan marami po kayo talaga mabibili. Pumanik po kami dyan sa taas, pumanik po kami sa baba, nag-escalator po kami, tapos bumaba po uli kami, hanggang sa pumunta po kami doon sa isang bilihan po talaga ng wholesaler sa 999. At dyan po syempre, sila na pinauuna ko, lagi naman po nandito, hindi na rin po sila naliligaw. Pagka naliligaw lang po, tsaka po sinasabi ko na dito sa kanan, sa kaliwa. At ayan mga ka-JT, palabas na po kami dyan. At pupunta ko kami sa 999. 168 po ito. Ayan, nakita nyo naman po ang daming tapos ang daming pambike. Hindi na po ako bumibili ng pambike kasi ayoko na po ng jersey ng bike. Gusto ko cycling lang. Sa jersey po kasi ng bike, marami na po akong jersey ng pambike. Kaya hindi na po ako nabili. Medyo mahalay din po naman. At dire-diretso lang po dito. Alam po ng mga taga rito. Siyempre, taga rito sila. Lalabas lang po tayo dyan mga kasakalam JT. Ang dami po namimili, napakainit po. Tapos pumunta ko kami sa Divisoria Mall. May binili lang po si ate doon ng mga bagay-bagay na gusto niyang kainin at gusto niyang bilhin. Kasi sa Tuhog-Tuhog, nagtanong kami kung saan nabili ng mga fishball na masarap, yung kikiam, squid ball. Kaya yun, bumili sila. Halos naikot na namin po lahat yan. Ayan, Divisoria Mall, 168 po yan. Di pala po kami pumasok sa Divisoria Mall. Doon lang po kami sa ilalim. Ayan, nag-iisip na po sila kung saan pupunta. Nagtatanong na po sila dyan ng mga damit-damit na yung blue corner. Sabi ko, doon sa 999, marami doon kasi nandun yung wholesaler. Ayaw pa maniwala sa akin. Ikot pa sila ng ikot dyan hanggang naghahanap sila ng mga, syempre, short nila. Na ate. At si Ate Monet, di naman masyado namili dyan. Talagang naggala lang po kami. Tapos lalo ako, wala akong pambili. Sunod-sunod lang po tayo dyan sa mga major na yan. Si major number 1, si major number 2, mga ka-JT. At ayan, paglabas po namin sa gitna ng 168, sabi ko dito sa kaliwa dahil doon papunta po yung sinasabi niyang bilihan ng step-in. Kaya lang, nagtanong pa at mayroon tinanong dyan si Ate Monet. Ayun nga, sabi ko doon sa kaliwa, dire-diretso lang po tayo, diretso pasok po tayo sa, alam nyo na, at meron lang din po ditong armor car.
Siyempre, ang dami pong tao dito, gilid-gilid lang. Ayan, nakita nyo naman po yung mga step-in. Marami po mabibili dito mga ka-JT sa 168 na to. Minsan hindi na kami napunta ng Ilaya, tsaka doon sa Tabora. Kasi po doon sa Tabora medyo mura, tsaka doon sa Ilaya. Kaya lang di po kami napunta ron. Dito po marami na naman din po nabibili. At tsaka hindi na po kayo lalabas sa mainit. Kasi po tumbol na to ay napakalamig po mga ka-JT. Pero mapapalabas po kami papuntang Ilaya dahil may bibiliin po si Ate Janet ng squid balls at kikiam ba yun na favorite niya, tsaka fishball na kinakain namin siya sa tugtog. At after po dyan makapamili kami, ayan, papasok po kami dito sa isang mall na to. At dito may exit, may entrance po, kaya sa kaliwa po exit kayo. Ayan, nakita nyo naman po, ayan, bumili lang po kami dyan naman paninda ni Ate Janet. At syempre mga ka-JT, wala naman po tayong nagustuhan dyan dahil mga ano yan, pambenta ni ate, mga lighter, tapos yung tissue. At ayan, pasok po kami dyan mga ka-JT. Katabi lang po na 168 yan. At dyan po kami nakakita ng ano, yung sinasabi niya mga t-shirt na pwedeng patatakan. Dito naman po, hindi naman kayo sisitayin ng guard. Wala naman pong masyado mahigpit dito dahil marami naman po namimili dito. Kaya lang po talaga, sobrang dami po ng tao. Yung mga binibitbit nyo po, dapat iladalhin nyo sa sasakyan. Ako, ang style ko po dyan, pagka marami na po, didiretso ko po sa sasakyan, tapos babalik na lang po ako sa kanila kasi napakahirap naman po talaga magbitbit. At doon nga po sa may ilalim ng 168, meron po doon basement 3 na parkingan ng mga mamimili at parking talaga po ng mga sasakyan na magbabayad ka lang po. Hindi naman po inaabot ng 100 mga ka-JT. Kalimitan po ay 80 o 70. Pagka po ilang oras kayo, hindi naman po kayo mapapatagal dito na maghapon. Kasi pag napamili nyo na naman po yung gusto nyo, ay yun na po yung oras na yun. Mga 3 oras lang po pinakamatagal nito. At dito po, paikot-ikot po kami. Meron po kami pinuntahan dito ng mga bilihan niya ng damit. Ayun nga naman po, hindi naman siya nakabili na masyado. Ayan po yung binibilan niya ng mga short-short dyan ni Ate Janet at si Ate Monit naman. Busy-busy yan na pag-ano ng resort. Siyempre, busy po yan. Kailangan pong kumita at mabawi yung puhunan at medyo nakakabawi naman po sila mga ka-JT. At ito po yung hinanap namin at after po nyan, makapamili siya dyan ng mga short-short. Dito, hinanap na po namin at meron na po kaming napamili mga ka-JT. Tapos iniwan po namin yung pinatatakan niya na damit. Dumiretso lang po kami dito sa Tuhugtog. Ayan naman, nakita nyo naman po, para tayong vlogger na vlogger talaga mga ka-JT. Shoutout nga pala po sa mga sumusuporta at naniniwala sa akin. At sa mga lahat ng nagtitiwala po sa akin mga ka-JT, maraming salamat po sa inyo lahat. At sa viewers ko. At sa mga nagpa-follow sa akin at nag-a-add sa akin, lagi ko po kayong accept, hindi ko po kayo tatanggihan kahit ano pong mangyari. Maraming salamat po sa inyo lahat. At dito po mga ka-JT, diretso lang po tayo dyan dahil bibili po ang ate ko ng ano, uy ate, sana all. Ate. At bibili lang po kami dyan ng ano, ng ilaw. At ayun nga po, inantay ko po yung bilihan ng ilaw. At after mo na, nabubulol lang po. At after po namin makapamili ng ilaw, mga ka-JT, dumiretso na po tayo sa Tugtog. Medyo malat po tayo kasi nagiging announcer tayo dun sa paligan namin ng MCPL, Pansol League Morning Club, Pansol League. At yun po, pagkatapos namin bumili ng ilaw, dumiretso na po kami dito sa Tugtog. Medyo marami na po ako na bitbit, marami na po sila na pamili, lalo si Ate Janet, yung mga paninda niya sa kanyang store. At after po namin kumain sa Tugtog, meron po nagsabi sa akin yan na vlogger. Uy ate, hindi po ako vloggeran lang. At paglampas po nyo dyan, makikita nyo na po yung kain ng Tugtog. Sinabi ko kay Ate Monet na exit yan, dito ka sa entrance yan, dito ka sa exit. At ayan mga ka-JT, na lagi namin kinakain, napakasarap ng sauce po niyan at napakasarap po ng kanyang suka. Nakadalawang kain po ako dyan, isang 7 pieces na 20 pesos at isang kwek-kwek mga ka-JT. Siyempre, yung isa kong ate, alam nyo na, favorite niya yan, lagi bibili yan dyan, kastanyas, ayaw nga magbigay, kahit medyo mahalay, pagka ikaw kumupit sa kanya, ay sasarado yung tinda, yung kanyang, tawag dito, plastic ng kanyang kastanyas. Lagi niya pong favorite po yan pagka kami napunta rito, hindi po bibili ng kastanyas yan dyan sa lugar na yan. At dito mga ka-JT, balik lang po tayo dito at may bit-bit po ako. Siyempre, kuha na po tayo ng baso dyan. Kailangan nyo pong kumuha ng baso dyan para makakain kayo dahil 7 pieces, 25 pesos. Ganun po kamura dyan mga ka-JT. Napakasarap naman po ng suka at saka ng sauce nila. Dinudumog po talaga yan. Ayan po yung exit ng 168 papunta po sa
old na Divisoria Mall papunta po sa Ilaya mga ka-JT, at dyan po sa gitna na yan marami po kayong makikitang bilihan ng gulay at bumili po kami ng gulay. At yun nga po, suriso, ginigisa ko pong suriso ang aking pinabili dyan. Wala po kasi ako nakitang talbos ng sayote. Ang talbos ng sayote, masarap din po yun na igigisa mo sa sardinas mga ka-JT. At ayan, tuhog-tuhog na po tayo. Kumuha po ako ng isang baso, 2 baso pala po kasi gawa ng kwek-kwek ko. Nilapag ko muna yung aking mga kagamitan dyan na panamili, at yun, after po nun, dumiretso po kami dito sa may papuntang Divisoria Mall dahil nandun po yung pamilyan. Hindi ko akalain sa ilalim ng Divisoria Mall na dating DB Mall na naging bago na po, ay sa ilalim po pala ay meron pong pamilihan pa. Kala ko parkingan lang po. Ang dami pa pala, ang dami pala pong pamilihan doon. At saka nandun po pala yung bilihan ng mga fishball, kikiam, squid ball. At yun nga po mga ka-JT, sikat na sikat po yung bilihan na yun. Nag-iisa po yun doon sa ilalim na yun. At yun nga pinunta namin. At dito po, naglalakad lang po kami sa papuntang Ilaya, papuntang DB Mall. Yung gitna pong yan ay regular po yan, pero pwede pong dumaan sa kanya dyan. Kaya lang nasa gitna po yung mga magtitinda dyan. Marami po nagtitinda ng gulay dyan, at bumili kami ng French beans at saka yung soriso, tawag po doon, yung gulay na pinabibili ko lagi. Basta yung gulay na yon, yung parang beans mga ka-JT, pero hindi siya beans, yung malapad na beans mga kasakalam JT. Yung favorite ko po, yung gigisa ko lang po yon. Dalawa po mga favorite ko dyan, tsaka po yung ginisang talbos ng sayote. At yan, tumigil po kami dyan mga ka-JT. At syempre, alam ni Ate Monet na yun ang pabibili ko. At kaya binili naman ako ni Ate Janet and yung French beans nila. At dito mga ka-JT, ang dami na po mga nasa gitna na yan. Pero ewan ko pag nanalo si Isko Moreno, sigurado babalik sa dati na napakalinis ito. At saka napakasarap lumakad dito mga ka-JT. At habang nag-aantay kami dyan, kinigilo ni ate, ayan yung sinasabi ko, yung beans na yun, mga kasakalam JT, yung malapad. And sa kanila naman, yung bibili nila, ayan, French beans, ayun, yung kinuha ni ate, ayan, kinilo lang po yan, tigalating kilo sila. At ako naman po, ay 1/4 lang din po, syempre, pang solo-solo lang, ayun, yung kinuha ni ate Monet, ate Janet. Pero hindi po ako dyan sa French beans na yan, at hindi naman din po ako marunong magluto niyan. At syempre, ayan naman, nakita nyo naman, papagtapos namin dyan, lakad kami papuntang DB Mall. Dyan lang din po ang daan niya, papuntang Ilaya. Marami po mabibili kayo dyan. Mas mura po dito kasi na wala naman po silang binabayarang building. Tapos, mga ka-JT, hindi ko lang po alam kung magkano yung mga bayad dyan. Ayun, nga, pagka daan namin dyan, ito po yung tawiran na papuntang Ilaya, papuntang DB Mall. Ayan po yung merong police station at merong fire station, mga ka-JT. Yan, nasa kanang fire station yan. At yan pong dire-diretso niyan pa Ilaya. Siyempre dito kami, kakaliwa kami, papunta kami DB Mall. Mga kasakalam JT, ang dami pa rin po mabibili dito na mura lang. At yun nga, pumasok kami sa may papuntang DB Mall at doon kami dumaan sa papuntang ilalim. Di namin alam na meron pala talagang bilihan doon. At yun nga po yung hinanap namin, yung bilihan ng fishball na masarap. At yung bilihan ng squid balls at yung bilihan ng kikiam. At nakabili naman po kami, medyo bumigat po yung mga daladalahin ko dahil sobrang bigat po ng pinamili ni Ate Janet. Hindi niya naman po ipapaninda yun, lalagay niya lang sa rep niya yung mga kasakalam JT. Basta ito, dire-diretso lang to, papuntang DB Mall. Yan, nakikita niyo pong kulay green sa dulo na yan. DB Mall na po yan. Ito yun, ito, dumaan kami sa may parking lot. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na napakarami palang bilihan dito. At after po namin ditong makabili si ate ng gusto niya, kami dumiretso ng Ongpin at bumili kami ng, alam nyo na, sa Manila Chinatown. Meron pong bilihan doon na napakasarap ng hopya. At doon nga, nag-stay kami doon at pagkatapos namin mamili, syempre, nag-uwian na at ako yung naghanap lang pa ng parking. At after po namin makabili dyan, mga JT, dumiretso na po kami. Syempre, nakaranas po tayo ng traffic. Paikot lang naman po ito, kaya lang maghihiwalay po yan talaga sa, pag dumating ho kayo sa highway, naghihiwalay po talaga yung Binondo to Quiapo, medyo malayo yung Quiapo. Sabi ko, doon na lang sila sa Binondo magsimba. At yun naman po, sa Binondo nga, at para hindi ako mahirapan, para likong Ongpin na po ako mga ka-JT. At ayan po yung sinasabi ko sa inyo na sikat na bilihan dito. Ayan, babalik ka kami. Lumampas pa ho kami, nagtanong pa ho kami dyan. Marami po mga dry goods dyan, tapos mayroon po mga bilihan ng bibe, itik, tapos manok na Tagalog. Napalampas pa po kami dyan, nandun lang po pala sa kabila yung dinaanan namin yung bilihan. At tinuro sa amin ni Kuya na pinagtanungan namin. Ayun pa po, ayun pala po, ayan yan, yung nalampasan namin yan. Sikat na sikat po yan dito. Lagi lahat po sila turo dito bumili, mga ka-JT.
At after po namin dito makapamili, at pupunta na ako kami sa sasakyan at tapos inikot ko na po papuntang Umpin. Ito na po yung Umpin mga ka-JT. Welcome to Chinatown at naganap lang po ako ng paradahan. Ang pagkaparada ko po, syempre, takot tayong hindi maibili ni ate. Kaya sumunod ako sa bilihan ng hopya, yung kulay violet mga ka-JT sa Central, sa mismong main. At yun nga po, syempre, hindi ko na po babanggitin kung anong bilihan na yan. Basta laging meron pong artistang kung bumibili doon. Pero ngayon, wala akong nakitang artista. At hindi ko rin po kinukunan ng video yung mga artista. At ito nga po mga ka-JT, hanggang dito na lang po muna tayo. Ayan po yung sinasabi ko sa inyong hopya. See you on my next video mga kasakalam JT. Babus! Pasensya na po, naggala lang po tayo. Wala po muna tayong basketball. See you on my next video mga kasakalam. Salamat po.